beloved Boss Mike Cervera. Sangkot lahat ang tatalakayin natin, mga kababayan. O, eto na. Pasok! At nanahimik na lang yung mga anak niya dito sa Eto, mga kababayan, ha. Kilala ho si Jam Magno, mga kababayan, na eto ho isa hong matigas ho na DDS to dati. Oo. Ngayon ho, mga kababayan, pakinggan ho natin yung kanyang mensahe. Yung mensahe po, mga kababayan, kulang na lang. Sampalin niya ng magkabilang pisngi si Sara Duterte. Isama nyo na ho, mga kababayan, itong si Pulong si Baste. At isama nyo na rin, sino? Isama nyo na rin si Roque. Muntik nang sabunutan neto mga kababayan. Grabe! Eto na. Eto na. Pakinggan nyo Okay lang mo ba? Pakinggan nyong maigi bago natin bigyan ng reaksyon, ano? Oo. Panoorin nyo ho, makinig maigi. Sa mga DDS dyan, welcome kayo ngayon. Para naman yung inyong pananaw, baka sakaling mabago ni Jam Magno, na dati nyong kasama, na ngayon ayaw na sa inyo. Kulang na lang sa totoo, isuka niya kayo. Eto na. Makinig ho kayo. Sa mga loyalista. Hindi para sa inyo to. Hindi para sa inyo. Ang sa inyo, chismis lang. Yung inyo rito, yung party nyo, makichismis lang muna kayo, Kasi etong sasabihin ni Jam Magno para sa mga DDS, ulitin ko. Makikichismis lang ang lahat ng loyalista ngayon. Dahil ang sasabihin ni Jam Magno, para sa mga DDS lang to. Okay? Makichismis na kayo. Ay, Chang, ilan na yung nagla-like? Mukhang ayaw nila. Eto na. Bago tayo magbigay ng komento dito, pasok, Jam Magno! At nanahimik na lang yung mga anak niya dito sa Pilipinas. Na kung totoo man talaga na alam nila na walang kasalanan ang tatay nila at hindi ito deserve ng tatay nila, edi sana nanahimik na lang sila. Pero hindi. Ang ginawa ng abogada na one take lang daw sana, siya lang naman talaga yung naging rason kung bakit hindi makalabas on interim release ang tatay niya. Kasi siya po ang named reason. One of the named reasons bakit hindi talaga binigyan ng interim release si PRRD. Kaya natatawa ako na mag-a-appeal na sana bago kayo mag-appeal, ayusin niyo po muna at pagsalitaan niyo at pagsabihan niyo ng kapatid ninyo na yan naman talaga ang rason. Hindi kailangan bayaran ni PBBM yung ICCB dahil libre ang pinagagagawa niyong kagaguhan. Libreng-libre ho. Ang pinagagawa niyong Bring Him Home Rally na wala kang tutulungan, nadidiin pa siya sa loob. Kaya nga! Di ba? Oo. Sino nakahanap na may kaso na papayag ang mga judge na iinsultuhin sila? Correct. Sige nga. And you expect na mag-a-adjust ang mga taga-ICC para sa inyo. For you. Oo nga! Inang-ina, sabi niya. Entitled, allergic to accountability pieces. Ano pa nga ba? Minumura niya. Minumura po niya. Sila Sara. Sabi niya, sabi niya, basahin niyo na lang yung labi ko. Sabi niya, ang hirap, mga kababayan ko. Ang hirap, Sabi ba naman, mga kababayan, sa Tagalog, inang-ina nyo! Sabi nga, hindi nakatiis. Eto na. Nakakagalit. Hindi deserve ni PRRD na ganyan ang nangyayari. Kasi hindi kagagawa ni Marcos yan. Kagagawan nyo yan. Ayan maliwanag, mga kababayan ko. Hindi kagagawan ni Pangulong Bongbong Marcos, pero bakit si Pangulong Bongbong Marcos ang sinisisi nyo? Aber? Kagagawan pala ito ng mga anak ni Duterte. Sabi ko sa inyo, tama ako na talagang hindi naman nila mahal yung matanda di ba? Ginagamit lang ho nila si Digong na
Sa totoo lang huy. Oo. Hindi nila mahal si Duterte. Etong mga anak niya, mga kababayan kay Elizabeth Zimmerman, etong si Sara, si Pulong, si Baste, hindi nagmamahal sa ama yan. Ginagamit lang nila, maniwala kayo sa amin. Oo, hindi porke kami loyalista at DDS kayo, ayaw nyo nang paniwalaan yung sinasabi namin. Ayaw nyo na. Ewan ko sa inyo, bakit ba? Yan ang mga kultura nyo. Di ba, mga kababayan ko? Yan ang kulto nila eh. Kultura. Kultura nila, mga kababayan, tuloy. Bayaran my ass. Why would he waste money Oo nga. paying the ICC when you are doing stupid for free? Oo nga. Libre lang naman My love. Di ba? Imbes to zip your mouth and understand due process. Di ba? You got, di ba? Oo nga. Pinagastusan pa kayo ni Amy. Ay, Manang Amy. Ikaw Napakawalang yamo, Manang Amy. Oo. Tatapatin na kita. Sa mga DDS, gumagastos ka. Pero bakit sa mga loyalista na bumoto sa'yo, hindi mo ginastosan, ha? Ano pinamigay mo? Tablet na made in China? Tapos ninakaw pa nung ibang mga vlogger daw. Di ba? Mga kababayan ko, ay, naku, ikaw Manang Amy. Ilan lang ginastos mo rito? Ang dami, ano? Tapos, mga loyalista, hindi nyo ba sisingili si Manang Amy sa mga DDS na ayaw ka naman eh. Gastos ka ng gastos eh. Manang Amy, tawagan mo ako. Sige na. Oo, malapit na Pasko. Malapit na Pasko. Panghahawakan ko yung baba mo. Pingi ko pa Pasko. Wala tayong ibang panghahawakan talaga kay Manang Amy kundi yung baba niya. Ito na naman tayo, Boss Mike eh. Nag-umpisa ka na naman eh. Sige na, seryoso na tayo. Call you later, sabi ni Marcos Amy. Si Amy Marcos ang hinahanap ko. Eto na, mga kababayan ko. Nang napakamahal na lawyer. Oo nga. Ang legal team kayo na amazing. Walang magagawa ang legal team nyo na amazing na napakamahal kasi hindi naman yan libre. Kung libre naman ang katangahang pinagagawa para hindi talaga mabigyan ng interim release si PRRD dahil gamit na gamit nyo siya na nasa loob lang siya. Correct. Gamit na gamit nyo siya. Tama ako. Gamit na gamit nyo si Digong kahit nasa loob siya. Lagi kong sinasabi yan dito. Di ba? Hoy, umamin kayo. Lagi kong sinasabi yan dito na gamit ng mga anak niya. Itong tatay nilang matanda. Oo, di ba? Sukdulan mga kababayan, gawan pa nila ng kwento, yung matanda na ulyanin na. Huwag kayong mag-alala, yung mga kayamanan niya, tandang-tanda pa niya. Huwag kayong mag-alala. Sara, Pulong, Baste, makinig kayo Huwag kayong mag-alala, yung mga kayamanang ninakaw ng tatay nyo, tandang-tanda pa niya. Di ba mga kababayan? Tandang-tanda ko pa kung saan ko tinago yung mga pera ko. Eto na. Diba? Kaya mas dumoble yung galit ko nung nabasa ko na yung 23 pages eh. Kaya ayoko na sanang gawin to, pero request, Okay lang yan. request. Okay lang yan. Sino nag-request sa'yo? Si Martin ba? Joke lang. Hindi naman siguro si Martin ang nag-request, ano? Sige, tuloy. Diba? Nakakagalit. Oo nga. Nakakagalit dahil hindi kailangang pumunta sa dahig, makikipagbardagulan para sa humbat at Alak ka nga! Hoy! Harry Roque, sabi ko sa iyo, kulang na lang eh.
hamunin ka ng sabunutan netong si Jam, oh. Pumunta daw kayo dyan, sa The Hague, sa Netherlands, para makipagbardagulan dahil sa humba. Binibigyan nyo ng kahihiyan ng bansa. Hindi na kayo nahiya. Sana naging aso na lang kayo. Sana hindi na lang kayo naging Pilipino. Kasi nakakahiya kayo. Para kayong mga asong ulo na tahol ng tahol. Kapag ka nagutom, nakikipagkagatan sa mga kasamahang aso rin. No, mga kababayan ko, no? Ganon sila eh. Oo, Michael Alwag, kukunti pa lang daw yung nagla-like. Oo, patay gutom kasi sila. Sabi ni Elena yun, hindi ako. Eto na. Ang sarili kong bansa para sabihin mahal ko si PRRD. Oo nga. Dahil kung mahal nyo siya, gagawin nyo lahat para hindi siya mas maipit sa The Hague, mga be. Diba? Oo. Gagawin nyo lahat na susundin at re-respetuin Ang ang korte. Oo nga. Palibhasa kasi, sanay na sanay kasi kayo, di Na ba? ano? Na self-entitled kayo. Kaya nga, self-entitled kayo, lalong-lalo na yan si Sarah. Talagang inggit na yan kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Inggitano! Oh, hindi ako ang inggit. Anino? Si Sarah, ang inggitera. Siya nga yung inggitera, si Sarah. Oh, eto na. Grabe si Jam Magno. Main character energy kayo. Ang main character lang naman, si PRRD lang. Oh, hindi. Oo nga. Ano ba talaga, Boss Mike? Oo, hindi totoo. Oo nga. Hindi, nalilito ako eh. Baka magtampo si Jam Magno eh. Pag sinabi ko na, deserve ni Digong yung nangyayari. Jam, makinig ka sa akin Sorry sorry Ayoko mang saktan yung damdamin mo pero alam ko sa loob niyan, ikakatuwa mo. Alam mo ba na deserve ni Digong yung nangyayari sa kanya ngayon? Kung ano man yung nangyayari sa kanya ngayon, abay kinakatuwa ng marami yon. Maaaring yung iba dyan nalulungkot yon, pero mas marami yung natutuwa ngayon. Diba, mga kababayan? Oo, isa na ako ron. Isa na akong natutuwa ron. Tuwang-tuwa ako. Ang sarap ng tulog ko tuwing gabi kapag naiisip ko. Nakahiga ko sa malamig na kwarto, malambot na, higa ang kama ko. Tapos si Digong nai-imagine ko. Sana walang pom yung higaan. Para maranasan niya kung paano humiga sa totoong papaglang. Di ba? Tapos wala sanang electric fan. Kapag ka summer ngayon doon, mainitan. At sana walang heater para kapag ka taglamig na, winter, manginig ng husto yon. Ang saya-saya ko kapag ka nai-imagine ko yon. Kulang na lang mga kababayan, alam nyo, yung kaluluwa ko, lumipad sa kulungan ni Digong. At habang nandoon yung kaluluwa ko, pinagtatawanan siya ron. Sorry Jam Magno, talagang ayaw ko sa kanya. Di ba mga kababayan? Uy, ikaw Josie Tango, Pink May, Catherine Galpo, tawa kayo lang ng tawa, hindi pa kayo nagla-like. Bebelyn Matias, mag-like ka naman. Sige na. Mag-like ka na. Eto na. Di ba, mga kababayan? Federico Antonio, mag-like ka. Dimple Smirnoff, mag-like ka. Ay Chang, pag-likein mo sila. Ganda talaga ng... Hindi! Nawawala na yung sakit ko. Sabi ko sa inyo, 1/4 na akong gumagaling eh. Yung sakit ko, mga kababayan ko, 1/4 magaling na. So mayroon pang 3/4. Kaya ikaw, Sarah, humanda ka. 2028, magaling na ako niyan. Oo. Kaya kapag ka magaling na ako, yung nakikita mo ko ngayon, sa 2028, magiging 4 na doble yun. Grabe. Di ba? Eto na. Grabe to si
Jam kasi, oh. Hindi kayo. Oo nga! Hindi kayo talaga nagmamahal kay Digong. Oo. Tapos ngayon magagalit sa akin. Oo, si BBM na nabayad, buang ka. Ay! Buang! Matagal na. Oo. Inday Jam Magno. Matagal nang buang si Sara. Hindi mo ba nakikita yung, pag hindi kayo tumigil, huhukayin ko ang tatay nyo at itatapon ko sa West Philippine Sea. Ayun, ang nangyari, yung tatay ang naitapon sa may ICC. Hoy! Sara, pwede mo nang palitan si Puppet Bobo eh. Kilala mo ba? Sa bagay, tanga ka kaya hindi mo siya kilala. Oo. Mula nang banggitin mo, nahuhukayin mo yung bangkay ni Apo, at itatapon mo sa West Philippine Sea. Ayun, bumalik sa inyo. Si Digong ang naitapon sa ICC. Lastik di ba? Nandito na si Sir Glenn, munting tinig, mga kababayan ko. Kahit hindi ho ito nagla-like kapag nanonood dito, mga kababayan, i-subscribe nyo ho ito. Oo, kasi ho mga kababayan, sa isang, sa ilang linggo na lang ba? Magkikita-kita na ho uli kami. Yan mga kababayan ha. Wala hong iba, munting tinig, si Sir Glenn, inyo pong i-subscribe yan kahit wala nang matira dito. Oo, ganun ho ako magmahal ng mga kaibigan. Kahit walang matira sa akin, ipinamimigay ko. Ganon ako, oo. Yung bang kung si FPJ, isusubo na lang, ipamimigay pa. Ako mga kababayan, parang ganon na nga. Eto na, mga kababayan ko, tuloy na natin to. Buang talaga si Sara, matagal na. Lahat mga kababayan na nangyari kay Duterte na matanda, kasalanan ni Sara. Kaya kayo mga DDS, makinig kayo ha. Makinig kayo. Huwag nyo nga masisisi-sisi. Yung Pangulong tahimik na nagtatrabaho, ini-istorbo nyo kasi pagan nun eh. Pwede ba sisihin nyo si Sara? Unang-una, wala namang silbi siya. Ikalawa, lustay lang na lustay ng pera. Ikatlo, panay ang gala niya. Tapos sa gala niya ng gala, naninira pa ng sariling bansa. Kaya kayo mga DDS, ligaw na ligaw kayo. Kaya dapat sa inyo, mga kababayan ko, ang galit nyo, ituon nyo kay Sara nyo. Wag kay bongbong namin, Kay Sara na lang kayo magalit, wag sa bongbong namin. Di ba, mga kababayan, Uy, shoutout po sa inyong lahat, ha? Oo, basta alam nyo na mahal ko kayo. Hindi ko man mabanggit yung pangalan nyo, pero yung pagmamahal ko, lagpas hanggang ulo nyo. Eto na. Libre, day. Libre! Libre. Kayo ang gumastos, yung mga bring-him-home nyo. Oo nga. Di ba? Oo. Gumastos ng mga bring-him-home. Di ba kayo lang din ay hindi libre yan? Oy, trilyon-trilyon nga raw yung budget nila. Trilyon-trilyon nga raw yung budget ng mga yan, di ba? Kaya kahit gumastos ngayon, gumastos bukas, at gumastos pa uli bukas, mga kababayan, tandaan nyo, hindi mauubos ang pera ng matanda. Yung matandang butas-butas ang muka. Ang tinutukoy ko rito, yung pong, dinadasalan ng mga Duterte, yung litrato niya. Yung dinadasalan ng mga DDS, yung litrato niya, walang iba. Yung butas-butas ang muka na nakakulong sa dahig, tatay ni Sara. Yung tatay ni Sara na hindi niya mahal talaga. Yung magkakapatid, hindi naman talaga nila mahal. Si Digong nga, walang tiwala kay Basti eh. Paano mamahalin ni Basti yun? Bakit ko nasabi? Biruin ninyo, mayor na si Basti, nag-vice mayor na lang.
Bakit? Kasi walang tiwala na mananalo si Baste sa katunggali niya. Kaya si Digong na lang ang nag-mayor. Oo. Si Digong, sarili niya lang ang mahal niya. Di ba? Tuloy. Oo, hindi binayaran yung mga pumupunta. Pero kayo ang dumiin sa kanya, kayo. Kasi dapat, kung hindi ka naman legal team, hindi ka naman abogado ni PRRD, manahimik ka, behave, sit at home. Oo nga, manahimik ka, umupo ka na lang sa bahay nyo at magsarili ka. Magsarili kang ay baka mamaya mali ang maisip ng mga DDS Ibig ko sabihin liliwanagin ko lang, alam nyo namang magugulo ang utak niyan. Ibig kong sabihin sa magsariling luto ka. Luto. Luto. Iba na naman ang iisipin nila. Ganyan katangay ang mga yan Oo, Sara! Naririnig mo ba yung sinasabi na itong DDS na to? Oo, si Jam Magno? Oy, anong hyper? Oy, kaka-live ko lang kanina. Makalipas ang 2 oras, naka-live na naman ako. 3 oras pala, hindi, 4 na oras na pala nakakaraan. 4 na oras na. Sige na, mag-like na kayo para matuwa ako. Hindi pa ako natutuwa neto. Sa totoo lang, bumibuelo pa lang ako. Bumibuelo pa lang ako. Ano ba kayo? Para bang gusto nyo panibago na to. Hindi Hindi pa panibago yan. Kung hindi buwelo pa lang. Kumbaga sa sasakyan, pinapainit ko pa lang yung makina. Eto na. Ikaw ang stay at home. Pero hindi. Oo nga. Dahil sinusuportahan nyo at sinasamba nyo yung mga anak niya. Oo nga. Ginagawa lang naman siyang political leverage. Oo nga! Diba? Totoo yan sinasabi ni Jam Magno. Ginagawang political leverage, mga kababayan. Walang pagmamahal yung mga yan. Ang mahalaga lang sa kanila yung pera ni Digong. Kaya nga mga kababayan, si Kitty, kaya kahit labag sa kalooban niya na makipag-usap sa mga kapatid niya sa ama, ginagawa niya. Bakit, mga kababayan? Kasi nga dahil sa kwarta ni Digong. Kailangan, bati-bati pa sila. Pero kapag nakuha na yung parte nila, wala na. Maniwala kayo. Baka sila magsakalan na. Pinagduda to my father sa mong mata. Sa imong mata. Sa imong mata. Sa imong, Sa imong, lubot ba? Sa imong mata. Sa imong lubot, sabihin mo, Jam Magno. Na ginagawa lang naman siyang political leverage. Nako. Pinagduda to my father sa mong mata. Sa imong lubot? Kung si mga kababayan ko, Oy, Cloudy, hindi pa. Hindi pa tayo umaabot sa energy ko. Maniwala kayo. 1/4 pa lang to. Kung kay Jam Magno, sa imong mata, sa akin sa imong lubot, Sara. Ewan ko kung may lubot ka talaga. Tuloy. Kayo ang may gawa. Nga. Kayo ang may gawa. Totoo yun. Matalas kong sabihin yan. Na talagang ang may gawa ng pagkakakulong, yan. Ano yung Boss Mike? Bahala na sila. Alangan naman lahat, isusubo ko pa, no? Bahala na sila sa pagkaka nila. Di ba? Bahala na kayo dyan, lahat gusto nyo, sinusubo kay Sara. Pag-isipin naman natin siya. Sara, bahala ka sa pagkaka. Kaya nga, mahal na mahal siya, kaya sinusunod ang kagustuhan nyo. Oo nga! Kasi kain na kain ng tae with extra rice yung mga Ay, grabe naman! Kain na kain daw ng Eva? Di ba, no? Kain na kain daw kayo ng Eva?
Grabe, with extra rice pa raw. Ano yan? Inuulam yung tae? Sorry sa mga nag-aagahan, nag-aapunan at nanananghalian. Sorry. Sorry ho. Oy. Sorry sa mga DDS ha. Oo. Etong si Jam Magno, sinusundan ko lang. Biruin ninyo yan, mga kababayan ko, nakakadiri kayo. Ha? Kumakain daw kayo ng tae with extra rice. Lamig kaayo? Ha? Lamig kaayo ba? Ano, ha? Alicia Duranoy, huwag kang magpa-iw-iw dyan. Tigil nyo muna yung mga kinakain nyo kapag ako nagla-live, ha? Eto mga kababayan ko. Eto mga kababayan, pwede ba? Kapag nagla-live ako para wala na tayong masasagasaan, para hindi na ako napipigilan sa mga sasabihin ko. Walang kakain, ha? Kaya kung nakita nyo na schedule na yung live natin, kumain na kayo bago pa tayo mag-umpisa. Kung busog pa kayo, sikapin ninyo, tiisin nyo na matapos yung live natin bago tayo, bago kayo kumain. Di ba? Ganon. Oh. Eto na. Dahil mahal na mahal nila si PRRD. Buti na lang ako, nagising ako nung 2022 nung nakilala ko kayo. Ala ka, nagising daw yung DDS nung nakilala niya yung magkakapatid. Oo, grabe siguro mga ugali, ano? Ha? Grabe siguro, grabe siguro ugali nung magkakapatid, ano? Buti pa si Stephanie Pascual nakakain na. Oo, at least hindi ka naiiwasan. Ambot ni mo, boss. Ay, mamaya meron ako ipapatranslate sa'yo. Ha? Mary Jo, may ipapatranslate ako sa'yo. Antayin mo. Ito na. At doon ko sinabi sa sarili ko, I'd rather not. Kasi ayoko na minamanipulate ako na aamoy ko ng maayos. Oo nga, ayan na. Kayo, sambang-samba sa mali naman. Oo nga. Sambang-samba sa pinagagawa na hindi naman tama at hindi nakakatulong. Kahit sino pong tanongin yung abogado, ha? Nasabihin sa inyo na pag may kaso ka, di ba? Tama na. Masyado nang maraming nasabi si Jam Magno pero isa lang ang natandaan ko, mga kababayan ko. Ang buod ng kwento ng mensahe ni Jam Magno, mga kababayan, ay talagang sinisisi niya ang magkakapatid na Duterte dahil sila mismo ang naging dahilan kung bakit nanatili sa kulungan. Our beloved Boss Mike Cervera.